Sige po, magandang umaga po sa bawat isa. At kung meron tayong mga Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia. Ang awit 59. Awit 59, yung anak ko si Bintin ng puto. At sa ating pagbabasa, ating basahin dito sa pamagitan ng salitan. Sa awit 59, 1 hanggang 15. Sa 59 sabi dito, sa number 1, sa aking kaaway, iligtas mo ako, o aking Diyos. Ingatan mo ako kapag sila'y lumusog. Sa tao, ako ay ligtas at sa mga patay, pagawin mo ako at ingatan. Sa 3, sila'y nakaabang pagmasdan mo yaong taong mababagsik. Nagtipot ang layon ako ay iligpit. Ang dahilan ito, hindi dahil sa ako'y may pagkakamali. May pagkukulang na ako ang ganhi, o Diyos masdan sila at nagdudumali. Sa 5, tulungan mo ako, Yahweh, makapangyarihang Diyos, ikaw ang magmasip o Diyos ng Israel. Ikaw ay gumising at ang mga bansay iyong parusahan, iyong mataksil, huwag mong kahabagan. Pagdating ng gabi, sila'y nagbabalik loob ng lungsod. Also, kumakawalan na katulad habang naglilipot. Sa 7, dinggin ang salita para mga tabak, ang dila ng bibig, ngunit nagtatanong, sa amin ay sino ang magkinig? Ngunit ikaw, Yahweh, nanawalan mo sa iyong sinutya at sa Diyos ang gawa mo sa mga salang bansa. Sa 9, ikaw, Panginoon, aking Diyos, aking kalakaran, ikaw ay buok at aking kanlungan. Sa 10. Ako'y pinamahal, mahal mo ng Diyos, ako'y lalapitan, upang kamalas ang kanyang pagpabit sa mga kaawa. Sa 11, huwag mong papatayin nang di malimutan ng iyong mga lingkod. Sa taglay mong lakas, pangalatin sila sa iyong at iyong isabog, ikaw ang sanggalang, Yahweh aming Diyos. Ang araw-araw kasamaan ang namumutawi, sa pagmamataas ang aking dayanan, sila yung katinamali sa pagtas linawi. Sa 13, wasakin mong lubos dahil sa iyong galit, ganap mong wasakin. Dito malalaman ng lahat na ikay hari ng Israel at sa sino ko, ikaw ang hari din. Pagdating ng gabi, sila'y nagbabalik sa loob ng lungsod, asong kumakaw ng nakakatulad habang naglilipot. Sa 15, ani mo'y lagalag, lakad ng lakad, pagkain ang hanap, hindi masiyahan kapag ang nakuha ay hindi sapat. Ngunit ang tao, pagkat ang taglay mo'y paghihirang lakad, at kumaga ang witness mo'y paghihimingan. Pagkat ika'y muog sa buhay kong ito, at aking kanlungan sa paglumok na ako. Sabay-sabay ko tayo sa 17. Purihin kita ang magpatangkol ang aking kanlungan, Diyos ko mapagmahal. Purihin ang salita ng Diyos at ating pinagkakalain po tayo. O dakilang Ama, magpapangkin sa lahat. Sa oras nito, Panginoon, ay patuloy kami tumulong at lumalapit sa iyong mga nagkasensya. Lord, salamat sa kalakasan, sa biyaya at pagpapala mo, Panginoon. Pinagkaloob mo sa bawat mga anak mo sa oras na ito, Diyos. Lord, salamat sa mabuting panahon, Panginoon, na pinagkaloob mo sa lahat ng mga tao na hindi lang sa aming mananampalataya, Panginoon, pati sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Tunay nga, O Diyos, kung wala ikaw, wala kaming magagawa sa aming sarili. Panginoon, nagpasalamat po kayo, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng pag-iingat sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat mga anak mo na kami, O Diyos, nakadako sa lugar na ito upang ikaw, Panginoon, aming ibalik namin, Panginoon, ang lahat ng pagpupuri at masalamat sa mga bagay, O Diyos, na ginawa mo sa aming buhay sa nakalipas na mga araw. Lord, sa umpisa natin may mga gawain, Panginoon, aming tagubilin sa iyo, O Diyos. Aming mga gawain na ikaw, Panginoon, magmuna, maghari, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, lalo sa nagdala ng awitan, Panginoon, ang layunin namin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, sa aming pananampahan. Walang magpapanginoon, kundi ikaw, O Diyos, mabigyan namin ng kapurihan,
pagbigyan, Panginoon, ng karangalan, Panginoon. Ganito, Panginoon, ang nais mo sa lahat ng mga anak mo, Diyos, na kami ay dumulog at lumalapit sa iyo, Panginoon, sa kabila ng mga suliranin, mga problema, Panginoon, ng bawat isa sa amin, sa aming pamilya, Panginoon. Hindi ito, Panginoon, nakahadlang, O Diyos, upang kami ay patuloy na dumulog, lumalapit, upang ito, Panginoon, ay purihin sa kabila ng lahat, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, sa iyong buhay. Kaya, Panginoon, isinusuko namin, Panginoon, ang lahat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, maghari sa aming buhay, Panginoon. Patubayan mo, O Diyos, aming mga kapatid, Panginoon, lalo ang mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin nakita ngayon, Panginoon, na sila, O Diyos, pumapatol sa kanilang trabaho, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy mo sa ingatan, patuloy mo, Panginoon, iligtas sa lahat ng uri ng kapamakan, Panginoon, bawat mga anak mo, Panginoon, hindi na kapunta dito, Panginoon, dahil sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, patubayan mo, Panginoon, ang lahat, lalong mga kabataan, Panginoon, na sila, Panginoon, ay matututo, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, upang sila pa lumaki na ikaw, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang kilalanin bilang Panginoon ang tagapagligtas sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat sa umaga ito, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ang itagulilit sa iyo, sa ang mga bagay, Panginoon, ang gagawin sa oras nito, Panginoon, makapagbigay sa iyo ng kapurihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, aming kapinasalamatan, aming kapinakatila at pinupuri, Panginoon. Ito dalangin namin sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Good morning po sa bawat isa sa ating lahat. Good morning po. Ayan po. So pwede po ba natin kabayan, pati natin natin mga katabi ng magandang umaga sa iyong kapatid. Ayan po. Nga na napaka-saya, napakaganda na tayo po ay sama-sama na patuloy na nananabik sa presensya ng Panginoon. Kaya tayo magpuri sa Kanya. Hallelujah! Patuloy kami, Panginoon, na nananabik sa iyong presensya. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam
kabila ng aming mga pagsubok, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang ang patuloy na itataas sa kalagitnaan. Tunay na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Ano ang pagsubok na namin pinagdadaanan? Kayo, Panginoon, ang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Tunay na, Panginoon, na walang kapangalan ng Panginoon. Hindi kami magsasawa, hindi makapagod ng mga puso namin. Napatuloy ka, napapulihan, at paulitan sa kalagitnaan. Amen, Jesus. Sa dagat, ika'y dumati. Pangalon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatiano, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, itong lantasin. Pangalan sa
tayo po yung manalangin para po sa ating bansa at para sa church at para po sa bawat isa. Aming pong Panginoon, Panginoon po namin na wala pong kapantay, wala pong katulad in all time, Panginoon. Sapagkat po lamang, Panginoon, ang tanging nag-iisa naming Diyos na sinasamba ko lang, Panginoon. Panginoon, at this moment, Panginoon, kami, Panginoon, ay sama-samang lumulog sa inyong harapan. Amin pong dinutulog sa inyo ang aming pong bansa. From the President down to the lowest government official, Panginoon. Lord, we pray for them. Sa kanila pong pagtupad ng kanilang pagtungkulin, Panginoon, ay maganapan na nila ito ng buong kalinisan, Panginoon. Na sila nga po, Panginoon, ay makapag-resist ng temptation, Panginoon, na dinadala, Panginoon, ng kayabangan, dinadala, Panginoon, ng desire, Panginoon, na magkaroon ng kapangyarihan, ng desire, Panginoon, ng more physical things, Panginoon. At ang desire, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay mananatili sa kanilang po mga pwesto at the expense of our people, Panginoon. Lord, dalayan po namin na sila nga po, Panginoon, ay magkaroon ng takot sa inyong pong pangalan. Magkaroon sila po, Panginoon, ng desire, Panginoon, na makapaglingkod sa aming pong bayan ng malinis, Panginoon. Panginoon, sa mga tuksong dumarating sa kanila, Panginoon, in particular, Panginoon, sa paghawak ng kaban ng bayan, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon, ang mga opisyalis po ito, Panginoon. From the President, Executive Department, Judiciary, and Legislative, and even in the ILG, in the law enforcement, Panginoon. Lord, kanila pong magampanan ng kanilang pong tungkulin na may pagmamahal at pagkatakot sa inyo pong pangalan, Panginoon. Sa mga tuksong darating sa kanila pong buhay, Panginoon, we pray, Panginoon, na kanila po itong malalagpasan sapagkat sila, Panginoon, ay may takot sa inyo pong pangalan, Panginoon. Panginoon, amin din po nilalapit sa inyo, Panginoon, ang amin pong sambahan na inyo pong tinatag sa lugar na ito, Panginoon. Lord, may mga plano kami, Panginoon, na pinag-uusapan, na iniisip, Panginoon. And Lord, we would like to bring this up to you, Panginoon, na kayo, Panginoon, magbibigay ng linaw, Panginoon, magbibigay rin ng direction, Panginoon, upang aming ito magampanan for your glory alone, Panginoon. Panginoon, amin din po nilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran, Panginoon. May mga personal concern kami, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Financial at iba pang material things. At ang aming pong desire, Panginoon, ay mapaganda ang aming pong mga buhay as we continue serving you, Panginoon. Lord, dalayan din po namin, Panginoon, ang mga ama ng tahanan na nagtatrabaho, Panginoon. Sama sila na ako na roon, Panginoon. Mga kapatiran po namin, Panginoon, nasa ibang bansa, Panginoon, na patuloy na gumagawa, nagtatrabaho para sa kanilang pong pamilya. Lord, we pray, Panginoon, for their protection, Panginoon. At sila mga po, Panginoon, makakita, Panginoon, ng mga kapatiran din sa kanila po workplace, Panginoon, na sila nga po ay makapag-fellowship doon. At sila nga po, Panginoon, ay mabigyan ng inspiration kanila pong pamilya na iwanan dito. At sa mga pamilya na naiwanan dito, Panginoon, we pray, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay masustain nila ang kanila pong patience, kanila pong understanding, sa kanila pong mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang pong bansa. Ganun din, Panginoon, namin pong dalangin, Panginoon, sa aming pong mga kabataan. Lord, we pray unto you, Panginoon, na aming pong kabataan ay tuloy nga po na makapamuhay ng mga ayos, Panginoon, makapag-aaral ng mga ayos, Panginoon, at kanila pong marating, Panginoon, na kanila pong mga pinaplano, Panginoon, na makapagtapos sa kolehiyo, Panginoon, makapagtapos sa kanila pong mga masteral programs, Panginoon, para po lamang, Panginoon, lalo silang matuto at sila po ay maging pakinabang, Panginoon, hindi po lamang sa aming pong gobyerno, sa aming pong pagkasalukuyan na estado ng buhay, kundi dito po sa sambahan ito, Panginoon. Lord, dalayan po namin ang aming po mga elders, Panginoon, ang mga senior citizens, Panginoon, ang mga merong dinaraw sa kanila pong mga katawan, Panginoon. Lord, kayo, Panginoon, ang tunay na nagpapagaling sa pagkayo, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling kayo, Panginoon, ang the greatest doctor, Panginoon. And so, Panginoon, namin po itinataas sila sa inyo, kayo, Panginoon, ang magpapagaling, kayo, Panginoon, mag-restore ng kanila pong mga pisikal na katawan, na sa ganun, Panginoon, ay patuloy silang makapagpuri, makapagsamba na may pagmamahal sa inyong pong pangalan, Panginoon. In spite of all of these things, Panginoon, sila nga po, Panginoon, ay patuloy na nagiging tapat sa inyong pong pangalan, Panginoon. Lord, maraming pong salamat at sa amin pong mga iba pang gagawin for the rest of the years, incoming years, months, Panginoon. Lord, dalayan po namin, Panginoon, inyong pong patuloy na gabay, patnubay sa church po ito, sa bawat isa, at
at sa aming pong bansa. Muli, sa aming pong patuloy na pag-ibigay pangalan sa inyo pong kapurihan, Panginoon, ay pong dinadalangin din po, Panginoon, ang salitang dadalhin, Panginoon, ng aming pong kapatid na Kuya Gonyo, Panginoon, ay magbibigay ng kaliwanagan sa puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Muli, binabalik pa namin sa inyo lahat ng papulit pag-alang in Jesus' name. Lahat ng sabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po. Talaga ang umaga natin ay patuloy na naglilingkod ang mga anak ng Diyos. Kami na habang nanalangin si Pastor ay pinapanalangin niya yung mga may gawain sa kanilang pamilya. Nakita po natin ang mga ama ay nandun sa kanilang trabaho. Ito ay dahilan para sa kanilang pamilya, sa pagmamahal sa pamilya. Pero nalulungkot ako kapag ang ama ng pamilya ay nandun lang sa bahay, nanonood ng TV, abalang-abala sa cellphone, sa laptop, sa lahat na pinagkakabalahan. Nakakalungkot po ito. Hindi ito ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay patuloy tayo na nagkakaisa, patuloy na sumasamba, patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Kanina po ay napakagandang pag-aaral ng salita ng Diyos. Parang nakalagay ito sa isang mensahe na narinig ko na mayroong pagbabago. Paano kung magbabago? Sabi kanina ay na parang may tali pa ang kamay ng mga makasalanan. Pero dumating ang Panginoon para kalagin to. Pero ang totoo rito, hindi po sila nakikibahagi sa gawain, kaya yung tali ng kasalanan sa barato ay hindi maalis. Hanggang ngayon yun. Hanggang ngayon. Hanggang hindi ka kumikilala sa Panginoon. Ito yung bahagi ng pag-aaral kami na ng salita ng Diyos. Ang bahagi ng salita ng Diyos dito. Pag may problema, lumapit ka. Totoo ito. Sa pag-aaral, ito yung napakahalaga na pag-aaral paglinggo. Pag-aaral pag Miyerkules. Doon na unawa natin ang kalagayan ng mga mananampalataya. Siguro po, bago po ako magbasa ng ating sa banal na kasulatan, ay manalangin po muna tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa inyo. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Narito po kami dakilan Diyos. Kahit na napakaraming dahilan para kami ay hindi makarating dito, pero ito yung naisin mo dakilan Diyos na kami ay maging bahagi ng iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Naging bahagi kami para patuloy kami lumapit. Maging bahagi kami, Panginoon, na ikaw ay nabaliway doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming kasalanan. Pero salamat, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa. Kami ay kumilala sa iyo at nalaman namin, dakilan Diyos, ang pagtanggap namin. Nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mayroon po tayong sa banal na kasulatan, ating pong mabasa sa ating... Okay, ang title po dito ay Ang Pagbabago. Nakalagay po ito sa aklat ng
Aklat ng Pilipos. Pilipos 3. Bagamat nakalagay doon ay ang ilagay kong title ay pagbabago, siguro ang pagbabago nito ay nasa bandang huli. Hindi ka kahit magbabago kung ngayon pa lang. Tuloy lang ka. Ayaw mo ng TV. Hindi yan ang makita. Pilipos 3. Babasahin ko na lang po. At makisa makibag. Pilipos 3, 12 hanggang 14. Sabi po rito, hindi sa nakatan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. 14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na buhay na nasa langit. Ayan, okay. Liit. Okay. Pansinin po natin ito. Si Apostol Pablo, bagamat ito ay nilalagay niya rito, ito ay napapatungkol sa atin. Nang tayo ay kumilala sa Panginoon, nang tayo ay tumanggap sa Kanya, sabi ron, nakamtan na natin ang mga bagay na ito. Sabi ron, hindi rin sa ako'y ganap na. Hindi niya pinapalagay na kompleto na yung kanyang pagkakilala. Ito yung ilagay natin sa ating kalagayan. Sabi rito, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Ito yung dapat nating maalaman. Merong layunin, may purpose ang Diyos para sa atin. At tayo ay tinawag niya. Sabi rito sa 13, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Sa kabila ng kanyang nasabi na ron na kanyang nakamit, ito ay ginagawa pa niya ngayon habang nililimot ko ang nakaraan. Merong nililimot si Apostol Pablo. Kung tayo nasa kalagayan niya, ano kaya yung nililimot na yun? Ito yung makita natin yung tunay na pagbabago. Sabi ron, sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Tuloy po natin. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Ito pala yung nais ng Diyos. Yung nandun na sa langit ay gusto'y maabot natin. Pero ating balikan, ano yung nililimot? Ito yung napakahirap unawain ng isang mananampalataya. Naalala ko, mabibigyan ko ng sample. Naalala ko nung ako ay nagsasaka. Meron akong nililimot. Sabi doon sa, tuloy natin doon sa medyo nalimutan ko, gana. Okay, ang sabi doon sa class kay Lucas 6. Lucas 6,
9:9-2. Sabi ron, at ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit paray ang leon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito po ay totoo. Nung ako po ay nagtataka, maski doon sa tubuhan, pagka ako'y titigla, maglalagay ako ng tusok sa kabila, uumpisa ako rito. Ang alam ko, diretso-diretso yung aking pag-araro, pero nililingon ko yung aking dinaanan. Pagdating ko sa dulo, nakita ko papaganon pala. Hindi tuwid. Ibig sabihin, ang ating kalagayan ngayon, kung merong dapat limutin, huwag tayong lilingon. Ito sinasabi ni Apostol Pablo, nililimot niya. Ano yun sa atin? Ano yung nililimot natin? Halimbawa, sabihin natin, nagpapayaman ka, pero mali ang paraan. Nakikita natin to sa ating gobyerno, maski hindi sa gobyerno. Kung isa-isahin natin, alam natin, ito ang dapat limutin ng mga mananampalataya. Yung nagiging tagwil para sa Panginoon ay iwanan, limutin. Meron sabi doon sa aklat ng Isaiah, sabi doon ay Isaiah 43:18. Sabi rito, ito ang sabi niya, ilibing mo sa limot at huwag mong alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Sa atin, ito ang totoo. Meron tayong dapat na ibaon sa limot. Huwag nang alalahanin. Pero kapag ang mga bagay na ito ay inaalaala natin, kaming dalawa ng misis ko, malibit yan, inaalaala. Nagkagalit tuloy ako. Sabi ko, huwag mo na intindihin yun. Huwag mo na unawaan yun. Limot tayo, lampas na. Pero pagka ito po ay nasa ating puso at hindi natin iniiwan, hindi inililibing. At totoo ay nagbubunga ito ng hindi maganda. Okay, ito yung totoo na nangyayari sa atin. Pagbabalikan natin ang aklat na ito ng Pilipos, mapansin natin na sinisikap niya na limutin ang sabi sa Pilipos, sabi sinisikap kung hindi sa 14. Ayun, sabi rito, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makantam ang gatimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Alam po natin na ang mga mananampalataya, alam natin na ang hantungan ay sa langit. Ito ay nabanggit na natin. Kung abutin tayo ng Panginoon, lilipas ang langit at lupa, bababa ang bagong langit at bagong lupa. Dito po tayo makasama. Wala na tayong luha. Ang Diyos ang papahid sa mga luhang iyon. Ang ilaw ay ang Panginoon Jesus. Hindi na ang araw, hindi na ang buwan, hindi na ang bituin. Ang Panginoon ang siyang liwanag sa atin. Ngayon, paano tayo, itong title na pagbabago. Paano tayo magbabago? Napakahirap baguhin sa sarili hanggang narito po tayo. Pero sabi doon sa aklat ng 2 Corintios 5:17, kaya ang sino bang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ibig sabihin, doon nagsisimula ang pagbabago. Pero ang problema nakita natin, napakahirap magbago. Magaling pa yung isang bahay na ni-renovation mo na bago, pero andun pa rin
nabago, hindi nagbago. Halimbawa sa atin dito, ito, nagbago ang ating bahay, sambahan. Pero ito pa rin. Ito yung kinakailangan sa ating katawan ay nabago. Meron po sa aklat ng, tuloy po natin, sa aklat ng Efeso. Efeso, sabi yun, wala na. Yan. Efeso 4:22, 23. Ito ang totoo na tayo ay binago, hindi nagbago. Yung salitang nagbago, panandalian yun. Yung salitang binago, nagbabago, ito yung katotoo nito. Sabi dito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Iwan. Kung baka nagpalit ka ng damit, huwag mo na ipalit yun. Laban mo na uli para may suot mo. Pero sabi dito, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Ito yung dati nating pagkatao. Sabi doon, nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Sabi doon, meron pang nakatanim sa utak, sa isip, na sinabi ni Apostol Pablo na nililimot ko. Ito yung isang nililimot. Sabi doon, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ano kaya yung diwa? Minsan, ako ay nagtatanong, ano yung diwa? Ang linaw lang, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ang diwa, ang puso natin. Dito nagsisimula. Ito yung diwa. Magkaisa tayo. At sabi doon, ng diwa at pag-iisip. Laging magkasama ang puso at ang isip. Kung ano idikta ng puso, ito ang didikta ng isip. Pero kung tayo ay hindi pa natin iniiwan, ang sabi doon, hindi pa natin iniiwan ang dating pamumuhay. Ano yung dating pamumuhay? Napakahirap kung ako ay, kung tayo ay gano'n pa rin, nakikita yung dati, ibig sabihin, hindi natin iniwan, hindi natin hinubad yung dating pagkatao, nasisira dahil sa mastamang pagnanasa. Minsan, marinig natin sa labas, yun ba ang buwan na din? Katulad ko yun. Yun ba ang Kristiyano? Katulad ko pa rin. Kaya ang salitang born again at Kristiyano ay kailangan pag-aralan natin. Maraming born again, maski sa itaas natin, sa Senado, meron diyang isang senador nagsasalita, born again. Ang tunay na born again ay yung katulad na nakapag-usap sinikunday mo kay Jesus. Kinakailangan totoo na ipinanganak na muli. Ito ang tunay na born again. At ang Kristiyano, sabi ng mga iba, pare-pareho kami sa amin sa barangay. Pare-pareho na naman tayo. Pare-pareho tayong Kristiyano. Yung isang paniwala, Ama, Anak, at Espiritu. Totoo. Kanina habang nag-aaral dito, nabanggit natin kapatid na elder na yung nakagapos sa ating kamay na hindi pa naalis, pero pinangako ng Diyos dahil sa inyong mga kasalanan ito, dahil ako'y doon namatay sa krus ng Kalbaryo, maalis ang kasalanan. Pero hindi totoo na maalis. Hanggang hindi ka nagsisisi, hanggang hindi ka tumatanggap sa Panginoon, hindi ka totoo na nasa Panginoon.
po doon sa at ito sa ating nilagit kami na Pilipos. Ito sa 15. Ito po ay napakaliwanag. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamta na. Ano yung nakamta natin? Minsan, pinabasa natin sa banal na kasulatan. Hindi natin alam. Ano ba yung nakamta natin? Hindi alam. Ang sabi doon sa Juan 1:12, sapagkat ang sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung nakamta natin. Pero hanggang hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi ka nakikibahagi sa gawain, sa tahanan man, sa loob ng iglesia, hindi natin naunawaan. Ang nakamtan natin, yung buhay na walang hanggan na ipinangako. Nagtatanong pa ba tayo? Paano ang bubuan dapat ko pang gawin? Iisa ang dapat natin gawin. Ang sabi doon sa Hebreo 10:25, wala po rito. Sabi doon, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ginagawa ng ilan o ng iba, sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Totoo po. Kapag tayo ko nung nakakausap, kailan ba darating ang Panginoon? Yung po isang kasama ko na kami ay nagtutubo, sabi sa akin, "Anyo, kalbo na ako, wala pa ang Panginoon." Inabot ng kamatayan. Talagang wala sa kanyang Panginoon. Ang iniisip niya, darating ang Panginoon na personal, na siya ikukunin. Hindi po ganun. Ang pagrarapture ng Panginoon, ang rarapture nito ay ang mga mananampalataya. Napakasarap. Lagi natin alalahanin na mayroong gagawin ng Diyos. Mayroong gagawin ng Diyos. Pag sa Bagtandang Tipan, tayo ay bumalik. Ano yung dapat limutin? Ibabalik ko. Sabi po doon sa kasaysayan, Sodoma at Gomora. Ito po ay gugunawin ng Panginoon. Sapagkat ang Sodoma at Gomora ay isang lugar na maraming o nandun lang ang kasalanan. Pag maraming kasalanan, andun ang kalayawan, lahat andun, babae, sugan, andun lahat. Ang sabi ng Panginoon kay Lot, umalis ka riyan at gugunawin ko ang bayan ng Sodoma at Gomora. Isama mo ang iyong asawa. Pero nung sila umaalis, yung asawa ay tumingin doon sa magandang lugar na Sodoma at Gomora, at pagtingin niya, siya ay naging haliging asin. Ito yung nakakalungkot. Parusa sa tao na lumilingon, bumabalik sa lugar ng kasalanan ng tao. Sa atin, noong ako ay binata pa, napunta ako sa aming mamuna sa may-ari ng BLTV. Ako ko nandun. Sabi ko, yung lugar na yan, yung para lang yan, place of God. Kung ano yun, yung para lang yan, andyan lahat ang kasalanan. Dahil marami riyan kagaibang lugar na mga babae makakatapos na sa pag-aaral, ginagamit ang sarili. Kaya yan ay lugar ng masamang babae. Ako nakakalungkot.
Gusto mong makarating sa magandang lugar. Gusto mong makatapos sa iyong pag-aaral. Pero ginagamit mo ang sarili. Dahil ito yung layunin ng gawa ng away. Layunin nila. Pero tayo ng mga mananampalataya, kanginas sa huling pagtatapos ng pag-aaral, paano ang gagawin? Puputulan ng kuryente, walang ibayan. Ang dami. Na-share ko na yan. Na puputulan, magbibigay ka, naawa ka. Pero pagdating na ikaw ang puputulan, lumapit ka, walang maawa. Pero nung araw, napakasarap ang buhay. Hindi ganitong maunlad. Nung araw, tarot sa'yo, walang bigas ang kapitbahay, pupunta sa'yo, hihiram. Pahiramin. Yung nanay ko, merong mga manok, ang daming itlog, hihingi yung kapitbahay. Kunwari bibili. Sasabihin nanay ko mabait, yun na lang. Ito yung nung araw. Ngayon, hindi po. Kapit-bahay mo, mahirap ka. Ba? Maghanap buhay ka. Ito yung nakalulungkot ngayon. Nakakalungkot. Paano tayo magbabago? Ito yung topic natin. Ang topic natin, hubarin, iwanan, yung nasa isip pa natin. Ang sarap isipin, meron tayong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, tumutulong. Hindi natin alam yung kanilang paghihirap doon. Hindi natin alam na sila man ay nagpupunyagi para sa buhay nila. Merong ang akala pamut na sa abroad ay nagpapala ng pera. Hindi po totoo yun. Ito. Alam nyo, meron isang iglesia doon sa Pampanga. Ang laking iglesia. Merong isang pastor. Merong mga miyembro silang nasa abroad. Magpapadala ng pera. Nasa pangalan ng pastor ng iglesia. Hindi makarating sa miyembro na andun na sa kanyang bulsa. Pastor po yun. Kamamatay lang po. Nakakalungkot. Marahil katawa-tawa pero totoo po ito. Siya po ay totoo na ng pastor. Nakasama ko po. Pagka mananalangin nung kasama ko sa patay, ako napapay na tuloy. Mananalangin yun. Pagkatapos manalangin, Kuya ganyo, meron ka bang alcohol? Pagka-alcohol ng kamay. Parang dirin-diri doon sa mga may sakit. Ito yung walang malasakit. Ito yung walang pagmamahal sa mga anak ng Diyos na may karamdaman. Ang sarap sana kung ang buhay natin ay wala na yung nasa isip. Ang nasa isip natin, sabi nun, hubarin, iwanan, ang lahat ng kasalanan na nasa isip. Ito ang totoo na pagbabago. Kung tayo ilalabas ng iglesia, sana makita sa atin ang totoo ng pagbabago. Minsan, doon sa iglesia malaki, hindi ko napabanggitin. Paglabas, isang pamilya, nagmumura. Nakikinig ko, sabi niya, ang ingay-ingay, bulol! Nagsasalita pa yung pare. May kasunod ang pagmumura. Nakakalungkot. Nakakalungkot po. Sana sa ating iglesia. Kung ang mga magulang ay nasa tahanan, naghahanap buhay, ipagpasalamat natin. Kahit wala rito. Dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Kung ang mga anak na wala rito,
nandun sa trabaho, pagmamahal pa rin sa pamilya. Sa atin marami, nasa abroad, nasa ibang bayan, ang ating pamilya, nag-aharap buhay para sa pamilya na iwan. Magpasalamat tayo. Ito yung daan para patuloy tayo na magbago. Ang pagbabago ay nasa diwa, nasa puso, nasa isip. Kaya purihin natin ang Diyos. Bakit ganun kahalaga ang Diyos sa atin na pagmamahal? Meron akong babasahin sa Matandang Tipan. Sabi po doon, ito ay napag-aralan natin sa aklat ng Honas. Honas, ito po ay ating nawawala ang Honas. Ay, bumalik sa Hebreo. Sa Honas chapter 4, makikita po natin doon na kung paano magmahal ang Panginoon. Sabi po ron, chapter 4 na Honas. Okay. Pero babasahin po natin. 1, no? Chapter 4, verse 1. Dito po tayo magtatapos. Sabi rito, ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Alam po natin, kaya siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako nagpunta rito ay sinabi kung ganito nga ang gagawin ninyo at ito ang dahilan kaya ako tumakas patungo sa Tarsis at alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Ito po ang kalagayan ng Panginoon. Kahit nagkasala si Jonas, andun pa rin ang pagpatawad ng Diyos. Hindi lang pagpapatawad sa pagbirasa natin. Lahat-lahat dito sa Biron. Ulitin natin sa Biron. Mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, at wagas ang pag-ibig. Alam kong kayo handang magpatawad. Ito yung nais ng Diyos. Sa puso ba natin? Meron pa tayo bang ilapit sa Diyos? Meron pa ba tayong hindi nasasabi sa Panginoon? Natugon ba tayo ng Diyos sa kanyang pagpapatawad? Yung galit. Alam ko, ang galit, minsan ako nagagalit sa sarili ko. So, sabi ko, ba't ako nagkaganito? Ito, totoo ito. Minsan, ang gamot ay kapwa mananampalataya, hindi mananampalataya rin. Salamat, binigyan ka pa ng pagkakataon na makalakad. Pasalamat ka sa Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Sa hospital, sinasabi, salamat, nakakasama ka pa ni Mami. Sinasabi ng mga nurse. Sa barangay, salamat, Justice, nakakasama ka pa namin. Sa bahay, sabi niya, salamat, talagang mahal mo ako, hindi mo ako iniwan. Iniwan. Ito ang ating pinag-aaralan ng pagbabago. Iwanan. Huwag natin balikan. Hubarin. Papurihin ng Diyos. Sa baiksik salita na ito na maunawaan natin.
gusto kong lumuha dahil nababagbag na ang puso ko. Dahil merong dapat ihingi sa Panginoon ng kapatawaran. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Hanggang tayo may lakas, lumapit lagi tayo sa Panginoon. Ang sabi noon, lumapit ka sa Panginoon, hindi ka itataboy, kundi bibigyan ka pa ng kapayapaan. Purihin natin ang Diyos. Ngayong umaga, tayo manalangin. O salamat Panginoon sa iyong mga salita, Panginoon. Bagamat nakamit na namin, nakamta na namin, meron pa kami, Panginoon, at dapat limutin sa aming sarili. Ang sabi po, Panginoon, ibaon namin, kalimutan, at sa huling bahagi, Panginoon, ng iyong salita, iwanan namin, hubarin, sapagkat sa busaklat ng Hunas, ang Diyos ay mapagpatawad, mapagmahal, mahabagin. O, purihin po kayo dakilang Diyos sa iyong kalagayan to. Kalagayan mo ron, Panginoon. Kami ay lagi mong tinitingnan. Lagi mo kaming minamasdan. Bawat oras, bawat saglit. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus, anak ko namin pinagpapasalamat. Ang ato magsabi na, Amen. Sige po, napatay po kayo sa Panginoon ating na inulog ng ating mga puso sa Kanya. At patuloy tayo na mapasiyasa sa presensya ng Panginoon. Siya sa atin, O Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat
magbigay. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, na hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sige po, tayo po ay magbigay para sa ating Panginoon. Sa kawalan pagpapala mo'y nahinaan, inatakot sa panangin. Kapag naiiyak ka palagi, di magtitinaw sa pagsumo. Ang pagsama mo'y iaalagpos, di mapipigil sa pag-awit. Kapag ikaw'y mabuti, At yan po sa ating pong pagpapatuloy po ay ganoon din po ang ating magawain every Wednesday po ang ating prayer meeting and Bible study ay ipapatuloy every 6 o'clock hanggang onwards po. And also po ang this coming Sunday po ay pinapalalahanan po lahat na wala po tayong 9:30 a.m. na Sunday service po, but everyone is encouraged po for 66th anniversary po ng ating CBCC main. So, lahat po tayo ay magsama-sama po at ating pong suportahan po ang ating main church for this coming January 25, alauna ng hapon. So, wala po tayo 9:30 ng umaga na service po. But our Sunday service will resume po sa first Sunday ng February. So, ang tema po ng anniversary ay Unstoppable. So, January 25, makita-kita po tayo. At bago po yan, ay isa din po panayaya po, join midnight prayer and Thanksgiving this coming January 23, 2026, 8 o'clock to 12 midnight po sa CBCC Pulo. So, ito po ay join po, magkasama po ang midnight prayer and Thanksgiving ng Pulo and Bali-Bali po bilang nakakaisang church po ng CBCC. And may mga karagdagan na nasa po sa ating pong pagpapatuloy. Tuloy-tuloy po yung ating pong improvement, pagbabago po sa ating pong adjusted matters. Kung kaya nga po, I just would like to reiterate yung ating pong membership form. Inaayos na po natin muli by month, ang lahat ng po nag-birthday, and then by families, inaayos na po natin, at saka si kapatid ni Carl ang nag-asikaso nito. Si Carl kasi yung ating na-designate na ating pong head ng deacons po natin. At ang trabaho po nila ay usually on non-material, non-spiritual matters. Kaya kasi nga po ang in charge po natin. At ang kanya pong mga under po sa kanya na mga miyembro niya ay puros po naman mga kababaihan. We would like sana kung mayroon pa tayong makasamang kalalakihan para to address the non-spiritual matters of the church. And that includes yung pag-improve po ng ating pong mga filing system at yung mga records po natin. So yung mga hindi pa ako nakapag-update po kanina po membership, paki-ayos na lang po at meron naman tayong format po dyan. Paki-submit na lang po kay Carl. Tsaka yung form po, meron naman tayong form dyan. At maybe by come first Sunday na next month, ay may publish na po natin yung mga members na po natin para kung may kakulangan man, then mag-signify po kayo. Again, yung pong
mga project po natin naka-online ay of course with the little money that we have, by God's blessing, yun naman po ay lalago pa. At yan po yung ating pong paniniwala. Ay ating pong ma-improve yung ating pong church, no? The physical building itself. Mag-extend po tayo sa labas, papunta rin sa kabila para yung mga bulindig po natin ay makapag-aral ng maayos, yung kabataan po natin ay makapag-aral ng maayos. At yun po ay gagawin po natin, hopefully we can do that by this year, depending on the income that we have, ang income ng church. At tuloy-tuloy din po yung ating pong pagbibigay po ng mga allowances po natin sa mga sumasayaw, sa mga tumatayo po dito. Yan po naman ay kasama po doon sa ating pong mga changes na ginawa para po maging maayos po yung ating pong sambahan po dito sa lugar po ito. So with that, tayo po ay tumayo sa ating pong pagsasara. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, all glory to God, who is able to keep you from falling away, and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. All glory to Him, who alone is our God, our Savior, through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power and authority are His before all time and in the present and beyond all time. Amen and amen. Sige po, minsan pa ating patuloy na awitan at sinihan na po natin ang katagumpayan ng ating gawain po sa umaga nito. Hallelujah!
Panginoon.